Si ASEC Vigor Mendoza II and chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. ASEC, good morning! Good morning, Alvin. Welcome back. Thank you po, sir. Sir, yung sa service contracting lang, ano po, anong gusto Opo. mong i-update sa ating mga kababayan? Yan ang magsisimula na po sa 14. Opo, atin po ilalabas today yung mga rotang unang masasakupan po ng service contracting at yung guidelines and processes na kailangan nilang gawin dun sa mga operator na interesadong sumali sa ating service contracting program. Ito po ay gagawing online para mapabilis po tayo, no? At nandun na po, wala ko kayo masyadong ilalagay, kundi parang application form, may template, pupunuin nyo lang, pangalan nyo, case number, yung mga sasakyan na sasali po na gusto nyong isali sa ating service contracting program, tapos yung GPS provider nyo. Tapos yun na po, we will get back to you online na confirm na po kayo, tapos ibibigay din namin sa inyo yung sample na parang streamer na kailangan nyo ilagay sa sasakyan para malaman ng ating mananakay na kasama po kayo sa programa. Ganun kasimple lang po. And then we will start this nationwide to, Alvin, around more than 800 routes, both UV, jeepney, and bus routes nationwide. So it will involve more or less mga 40,000-50,000 vehicles, authorized vehicles. So yun po, yun natin i-double time para April 15, makapag-substantial registration na po tayo. Mga magkano po ang kikitain ng mga tsuper dyan? May ganun bang sistema dyan? Nakikita yung tsuper o subsidy ito sa kanilang fuel requirement? Opo, sa mga traditional jeeps and UV Express, ibibigay po natin ay 30 pesos per kilometer, maximum po of 100 kilometers a day, 5 days a week. No? Sa modern jeepneys naman po, 40 pesos per kilometer, again, maximum of 100 kilometers per day, 5 days a week. Okay. So habang humahaba, ay naputol, Camille. Ano ba yan? Haputol. Andiyan na tuloy sa Zoom si Secretary. Saglit lang, tapusin lang namin si ASEC Vigor, ha? So, ibig sabihin po, yung tsuper, kung sasali sa dyan, kikita siya ng 30 pesos kada kilometro. O di kung maka 20 kilometro siya na ikot ng ikot na kumukolekt ng mga pasahero, 20 times 30, may 600 siya. Parang ganun bang gusto sabihin ni gusto kong malinawan eh. Ano nangyari, Camille? Patawagan mo si ASEC. Ayun ulit. ASEC, magandang umaga ulit po. Ay, Alvin, sorry na. Oo nga eh. So ibig po sabihin, sa isang tsuper halimbawa, kung sasali siya dyan, kamo may 30 pesos per kilometer siya, di ba? So kung maka 20 kilometro siya na ikot ng ikot, nagsiserve sa ating mga pasahero, kikita siya ng dagdag na 600. Opo. Ganun. Ay, paano operator? Hindi, ang operator boundary naman po nila eh. Okay. So, tingin namin kung ang maximum naman ay 100 kilometers a day, kung ma-comply po ng driver yan, so meron pong dagdag 3,000 pesos po yan. Opo, pero sobrang haba naman ng 100 kilometro. Hindi po, Alvin, pag tumatakbo ka, marami tayong rota, ang average length is around 10 kilometers one way, so 20 kilometers round trip, so nakaka-5 round trips lang po yun. And Okay. normally 6 to 8 round trips in one day. Okay, tama. Kasi may mga ruta palang mahahaba. So pwedeng swak Opo. siya dyan, ano? So may dagdag Opo. kita yung tsuper. Opo. Okay. So paano yung nila, yung registration nila? May nag-register na ba so far? Ilan na yung naka-register so far? Wala pa. Ibubuksan po lang natin. Tinesting lang natin kagabi yung ating online system and it worked. So today, this afternoon, bubuksan na po natin. Pero hindi ba masyadong gahol naman kung ang simula niyan ay 14? Ano bang petsa ngayon? 13? 12? 13. 13. Di isang araw lang yung 15 po. rehistro. 15 po ang simula. Hindi naman po, kung ready na po sila, yung mariready natin na 15, mag-start ang 15, yung sa 16, kung mag-ready 16, it doesn't take too much lang naman po eh. Madali na naman kung sumali. In fact, some have indicated already their readiness to join. So tingin ko po, pagbuksan natin dito, mabiyang hapon, ilang libo na po papasok agad yan. Okay, hanggang kailan tatagal ang programang ito, ASEC? Iyan ang magandang tanong, Alvin, no? Kasi our initial budget is 800 million. No? We anticipate na tatagal to naman 2 linggo. After this, meron naman tayong hinihinging supplemental budget sa
na mga kumikit kumulang 5 billion, no? At pag nabigay po to, dire-diretso lang ho ating programa. Apo, iba pa po ito sa fuel subsidy na ibinigay na dati, di ho ba? Opo, iba pa ho to. Yung fuel subsidy na unang ibinigay, may part 2 din po yun. Yung ating fuel subsidy, ongoing po yun, no? Mga humigit kumulang 5,000 pesos ang nilalabas po natin sa ating mga hindi nakakuha ng mga sa AX naman ng DSWD, no? So, yung mga hindi nakakuha doon, gaya ng ating mga UV Express drivers, taxi drivers, dito naman ho sila makakakuha. Dito sa ating fuel subsidy para yung part 1 ho natin, no? Opo. So, tuloy-tuloy pa rin po yun. Iba pa ho yun. Iba pa ho yan dito sa service contracting. ASEC, yung hirit ng ibang transport group na ang sasagutin lang dapat ng mga jeepney, yung halimbawa lang yung ang presyo bago naggera ay halimbawa lang po ito. Hindi ako sure kasi kung magkano nasa 60 Opo. halimbawa, 60. Kung ano Opo. yung butal sa presyo ngayon, halimbawa naging 130, yung 70, sagutin ng gobyerno. Hindi ba pwedeng ganun? May ganyan bang programa in the future? Actually, if you would look at it, no, ang traditional jeepney, for every liter, ang takbo po niya mga 3 to 5 kilometers for every liter. So sabihin na lang natin 4 na kilometro ang tinatakbo ng isang traditional jeepney per liter. No? Ang ibigay naman natin ho is 30 pesos per kilometer. So kung tumatakbo kung 4 kilometers ang jeepney for every liter, therefore yung subsidy po natin ay 120 pesos per liter. So under the service contracting program, nabibigay na ho natin yung hiningi po ng ating ibang transport leaders na in excess of 60 pesos sagutin ng ating gobyerno. Ang problema lang ho natin, at tama po ang punto nila, hindi pa lahat ang napapaloob dito sa service contracting program because of its limited budget of 800 billion. Pero the moment the 5 billion comes in, halos lahat sasakop na po natin yan. Gaano kasigurado na mababayaran po natin sila? Si Juliet De Jesus po, parang may sinabi sa amin last time, hindi pa sila bayad nung pandemic pa na utang ng gobyerno sa service contracting eh. Opo, we are very conscious about that. Ang utos ni Secretary Baduy po sa atin, 3 to 5 working days, dapat bayad na po yung ating operator. No? Kaya nagdagdag na po tayo ng ating mga tao para sa bagay na to. We simplified the system ng ating pagbabayad. At saka yun na nga po, sana ma-GPS ho natin lahat. No? Ang laking bagay ho sa amin ng GPS kasi online monitoring lang po namin yan. No? As compared to manual, kung paglalagay ko kami ng transport inspector, mas tatagal lang po ng konti. Pero handa ho tayo dyan. Naintindihan natin yung problem ng nakaraan at yung mga problem points, yung mga choke points, bottleneck sa proseso, tinanggal po natin yan para makapag-comply po tayo dun sa utos ni Secretary Banoy. So ang bayad sa kanila, just to be sure lang at saka para may record din tayo, ang bayad sa kanila immediately after the service has been done o it will take weeks bago sila mabayaran? Di ba, pag ikaw tumakbo ng Lunes, no? So you count 3 days, Tuesday, Wednesday, Thursday. Dapat by Thursday or Friday, babayaran ka na dun sa takbo mo ng Lunes. Okay. So mabilis ha? At saka online po tayo, no? Hindi gaya dati kasi mano-mano ang pagbayad rin. No? Naglalabas ng cheque, naglalabas ng cash. Dito po, we will ask the operator to provide us yung bank account number niya, kung hindi naman yung e-wallet number niya. Okay. Para mas mabilis so namin sila mabayaran kagad. So paano kung magtutuloy-tuloy pa rin po ang pagsipa ng presyo? Although this week, assured na tayo ng rollback. Si Presidente na mismo na ganun, so di ho ba? Pero hindi natin alam yung mga susunod pang linggo. Paano po yan kung wala na rin tayong pondo pang ayuda? Ay, yun talaga magiging, I see the point, no? Magiging problema talaga. Kung wala ng pondo pang ayuda, ang pangalawang hiningi ng ating ibang transport leader, ipagtaas pa masahe. But sabi ko nga andahan lang. Mahirap maging negative masyado. Kailangan natin we take this problem one step at a time kasi hindi natin kontrolado naman yung nangyayari sa ibang bansa. Oo, kahapon, kanina may nakita ko, haharangin na naman daw inutos ni US President Trump. Ay, Diyos mio. Anyway, oo nga. Thank you, Asek. Yung kay Cyril daw, may update ka ba doon kay Cyril Manabat, yung artista? May hearing po tayo ng April 28 po dyan.
May hearing doon sa driver. Sa driver at operator po, pinapatawag po natin yan. At saka yung TNC nila, no? TNC provider nila, pinapatawag po natin sa hearing sa April 28. Pero in the meantime, preventively suspended muna po sila. siya. Opo. Oo. Ang akala ko, binastos niya yung artista. Hindi naman pala. Parang nabastos yung artista doon sa post niya. Opo. Oo. So anong babala ng LTFRB sa mga sa mga yung mga TNVS? Ay, di po. We will, ang utos ko po sa ating legal, no, other than the administrative liability of everybody, no, the driver, the operator, and the TNC provider, criminal liability, no, if this will violate the Safe Spaces Act. Isampahan natin ang ating criminal liability itong driver na to. Sige po. Thank you. Mauuna na po LTFRB doon. Thank you, Alvin. Maraming salamat, Good morning. Asek. Mabuhay ka. Si Secretary